The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at his rising, and come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. And they said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written to the prophets, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Pinagdiriwang po natin ngayon ang piyesta ng Epifania o ang pagpapahayag ng Panginoon. Mas kilala ito sa pangalang Three Kings, tatlong hari, o minsan, Three Wise Men, tatlong magi, wise men. So pwede rin silang tawaging tatlong haring matalino, marunong. At bakit sila marunong? Bakit sila matalino? May tatlong bagay silang ginawa. Una, sila ay marunong sumunod. Pangalawa, sila ay marunong sumamba. At pangatlo, sila ay marunong mag-alay. Una, sila ay marunong sumunod. Sumunod sila sa tala. Ang tala nagbibigay ng liwanag. At ang liwanag ay sumisumbolo sa katotohanan. At ang katotohanan nagagaling sa Diyos. Ibig sabihin, marunong silang sumunod sa Diyos na nagbibigay ng liwanag. Tayo, sino ang ating sinusundan? O ano ang ating sinusundan? Yung internet, yung social media, na gadgets ninyo, sinong sinusunod ninyo? Yung mga sikat na tao? Yung mga kilala? Yung mga popular? Sinong sinusundan ninyo? Tanong, mga anak, sumusunod pa ba kayo sa mga magulang ninyo? Mga estudyante, sumusunod ba kayo sa mga guro ninyo? Mga parishioners, sumusunod ba kayo sa mga pari ninyo? O sa obispo ninyo? Sa simbahan? Tayong mga Pilipino, sumusunod ba tayo sa mga makatarungang batas ng ating bansa? Sino ang ating sinusundan? Ang tatlong hari matalino, marunong silang sumunod sa katotohanan na nanggagaling sa Diyos. At dahil doon, nabigyan sila ng liwanag. Pangalawa, sila ay marunong sumamba. Nang makita nila ang bagong silang nasanggol, lumuhod sila. Sumamba sila. Marunong sumamba sa tunay na Diyos. Kasi may mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
At ano ba, sino ba ang mga Diyos-Diyosan? Pera, kapangyarihan, kagandahan ng katawan, karangyaan, Diyos-Diyosan. Ang taong matalino at marunong sumamba sa tunay na Diyos. Kaya kayo narito ngayon Sunday is a day of worship. We worship the true God. Ang tunay na Diyos. Kaya tayo nagdadasal, lumuluhod, nagpapasalamat, humihingi ng awa, humingi ng bendisyon sa tunay na Diyos. Hindi sa mga Diyosan. Pangatlo, ang tatlong haring matalino, marunong mag-alay. May dala sila, inialay nila sa bagong silang na sanggol. Sabihin, marunong silang magbigay, marunong magbahagi, hindi madamot, bukas ang mga palad. Siguro naranasan ito nung nakarang Pasko, di ba? Tayo tumanggap, pero tayo din ay nagbigay. Sa tunayan nga, mga pamasko natin pinamaskuhan din natin Pinapaikot na natin ang biyaya. At ang Diyos natutuwa sa mga taong marunong magbigay. Bukas ang puso, kaya bukas ang kamay. Marunong mag-alay. Sa katunayan tayo sumusunod lamang sa Diyos na unang nag-alay sa atin. Inialay niya kanyang sariling buhay upang tayo maligtas. Binigay niyang lahat para sa atin. Kaya yung mga binibigay natin, katiting lang yan kumpara sa binigay ng Diyos sa atin. Anong inialay mo? Anak, nag-aalay ka ba ng pagmamahal sa magulang mo? Nag-aalay ka ba ng pagmamahal sa pamilya mo? Nag-aalay ka ba ng pagmamahal sa bayan mo? Anong iniaalay mo? Kasi kung tanggap ng tanggap ka lang, hindi ka nagbibigay, hindi ka marunong. People who always want to receive will never know the joy of giving. People who always expect to receive will never experience the joy of giving. Katinan niyo mga taong madamot hindi yan nakukontento hindi masaya Kat bigyan mo na ng lahat, maghanap pa yan At sa kanila, mas madami sa akin konti. Hindi yan masisiyahan Pero ang taong nag-aalay, marunong magbigay, doon nanggagaling ang kanyang kaligayahan. Sapagkat tumutulad siya sa Diyos na mapagbigay. Piyesta ng tatlong hari. Tatlong haring matalino. At bakit matalino? Sila ay marunong sumunod, hindi sinusundan. Sila ay marunong sumamba, hindi sinasamba. Sila ay marunong mag-alay, hindi inaalalayan. Kato'y paalaala sa atin. Piyesta ng tatlong hari. Pagka tayo ay tatlong haring marunong, kapag tayo marunong sumunod sa katotohanan na nanggaling sa Diyos, kapag tayo ay marunong sumamba sa tunay ng Diyos, at pag tayo marunong mag-alay katulad ng pag-alay ng Diyos, ang Diyos, si Jesus, na hari ng mga hari, ay siyang maghahari sa atin.